hindi tayo makakatakas doon sa punto na kailangan natin makapag-set up o makapagsimula ng isang pagkakakitahan o sarili nating negosyo doon sa Pilipinas. Ngayon, sa dami na ng mga idea, napaka-accessible na ng mga information online. So kailangan gagawin din natin yung parte natin bilang isang OFW kung paano natin matatapos o matutuldukan yung pagiging OFW natin. Sabi nga talagang walang ibang paraan kundi yung makapagsimula tayo ng isang sarili nating pagkakakitahan sa atin sa Pilipinas. Sa pagtatrabaho sa ibang bansa, paikot-ikot lang yan. Ang pinakamasakit niyan, yung magising ka isang araw na parang yung ginagawa mo, hindi mo na alam kung anong value. Yung ang pinakamasakit pa, yung nasanay na yung pamilya natin na wala tayo sa tabi nila. Alam mo yun? O ang isa pang masakit diyan, yung halos hindi nyo nakilala yung isa't isa. Yung mga anak mo, malayo loob sa'yo. Kayong dalawa bilang mag-asawa, parang alam mo yon na may mga bagay na, simpleng bagay na napakadali nyo ng pagtalunan. Normal yan kasi maiintindihan natin yun kasi talagang sa tagal na lalo ng panahon na nagtatrabaho tayo malayo sa kanila. Minsan hindi na natin makita kung ano yung gusto nilang sabihin, hindi na natin maisip o maramdaman kung ano yung gusto nilang iparamdam sa atin. Isa lang naman ang isa lang naman ang dahilan, yung tagal na ng panahon na namumuhay kayo ng malayo sa isa't isa. 'Di ba? Kaya nga tayo umalis kasi para sa kanila. Ngayon, hindi lang pala talaga natatapos yung responsibilidad natin sa paghanap ng material na bagay para sa pamilya natin. 'Di ba? Kaya nga sabi talagang kailangan bago ka umalis. Natatandaan ko pa yung nabanggit sa akin ng mga matatagal na nag-abroad. Kailangan bago ka umalis ng abroad, alam mo kung hanggang kailan ka lang mag-abroad, lalo na kung pamilyado ka. Ngayon, hindi mo yan masasabi kung hanggang kailan ka magtatrabaho sa abroad kung wala kang malinaw na plano. Okay? Yung alam mo yung nag-abroad ka lang kung bahala na. May mga ganun di ba? Ngayon, kung malinaw sa isip mo, sa puso mo, kung ano yung mga plano mo, alam mo kung hanggang kailan ka lang mag-abroad. Papasok na dyan kung alam mo kung magkano yung kapital na dapat mong ipunin at alam mo kung ano yung sisimulan mong negosyo sa Pilipinas. Ngayon, may malaking kinalaman talaga dito. Yung parte ng pamilya ng isang OFW, sino man yung miyembro ng pamilya na umalis, nagtrabaho sa ibang bansa, yung mga naiwan sa Pilipinas ay napakalaking parte nila para makapagsimula ang isang OFW. Kaya hindi mo rin masisisi yung iba na umalis ng bansa kasi nagpadala ng para pang negosyo, and yet ang nangyayari nauuwi sa wala. Kaya nadadala o hindi na nagkakaroon ng loob o lakas ng loob yung isang OFW na makapag-put up ng isang sariling pagkakakitaan sa Pilipinas. Kasi tanggapin natin sa hindi, may iba na gano'n ang nangyayari. Nasasayang lang yung effort ng isang OFW. Ang nangyayari, hindi napapagpahalagahan. So, yun ang nagiging problema. Meron naman na talagang alam ng pamilya ng OFW kung gaano kahirap at gaano kahalaga yung mga pinaghihirapan nila. Kasi hindi lang naman yung pamilya ng OFW at hindi lang naman yung OFW ang nagsasakripisyo. Kung susumahin natin, both parties talaga nagsasakripisyo 'di ba? So, kaya dapat nagkakasundo. Dapat yan,
kapag ka napag-usapan na talaga magtatayo ng isang sariling pagkakakitahan, talagang dapat tinutupad yon. At kung paano pinagpapahalaga ng isang OFW yung kinikita, dapat ganun din yung yung kung paano pagpahalagahan, ganun din yung pamilya na naiwan sa Pilipinas. Kasi otherwise, yun nga ang ang mangyayari niyan. Mauubos na lang yung panahon ng isang OFW na walang naipundar kahit ano. Diba? Ang masakit na katotohanan, marami tayong napapanood yan, na yung OFW, umuuwi talagang luhaan. Diba? Bakit? Kasi hindi nga nakapagpundar ng sariling pagkakakitaan. Diba? Ang nangyayari, OFW, panayang padala, siyempre hindi na rin nakakaipon, lalo't hindi naman ganun kalakihan ang sinasahod. Ang nangyayari, itatabi lang yung pantawid lang niya buwan-buwan sa pagtatrabaho niya malayo sa pamilya. Pagkatapos, yung buong padala niya, nauuwi din lang din sa panggastos ng pamilya sa Pilipinas. And tricky kasi yan di ba? Minsan, meron pa magsasabi dyan, di ba kaya ka nga nag-abroad, di ba, para sa pangangailangan ng pamilya mo. Pero hindi lang doon natatapos yun. Alalahanin natin na ang source of income lang natin o yung puhunan lang ng isang OFW is katawan niya. Di ba? Ngayon, pagka tumanda na OFW, hindi na makapagtrabaho, ang tendency niyan uuwi na. Ngayon, paano yung kinita niya, yung habang panahon ng pagtatrabaho niya sa abroad, kung wala man lang na set aside doon para masimulan ng pamilya ng OFW, ang mangyayari pare-parehas silang gutom. Okay? So, hindi lang dapat nakatingin ang bawat miyembro ng pamilya doon sa nakakapag-abroad, merong isang miyembro ng pamilya na nakakapag-abroad, hindi lang dapat doon tumingin Kailangan talagang sikapin na makapag-put up ng kahit na maliit na masisimulan. Marami pa dyan nagsasabi, ano namang mangyayari sa akin kung halimbawa makapag-simula lang ako ng isang maliit na pagkakakitahan, kakasya ba sa amin yun? Kakasya ba sa akin yun? Diba? Ang problema kasi sa atin pag nag-isip tayo ng isang negosyo, gusto natin yung katulad ng mga napakalalaki ng puhunan, di ba? Ang problema, gusto na natin ng ganong kalalaking negosyo, pero yung maliit na yung simpleng simula na kailangan natin gawin, hindi natin magawa. Ngayon, ang gusto natin yung ganong kalalaki na hindi naman natin alam pa kung paano sila nagsimula. Ang nakikita na lang natin yung tagumpay ng iba. Di ba? Yun ang problema di ba? Pagka sinasabihan mo na mag-start ka, magsimula ka, ano namang negosyo pag sinabihan mo sabi nga nila ba, start small. Dream big, start small. Totoo yun. Diba? Kasi hindi naman po pwedeng malaki ka agad Marami na tayong nakita na ganyan. Personally, may mga kakilala na rin tayong ganyan na nagsimula ng malaki. Diba? Aaralin mo pa yan Diba? Advice ng marami na mga nandiyan dyan na sa industriya ng pagnenegosyo, yung mga mahuhusay magnegosyo, sasabihin nila sa'yo, magsimula ka kahit maliit. Kasi doon ka matututo Diba? Yun, pag at least tumaob man yung sinimulan mong simpleng negosyo, meron ka pang pambangon uli di ba? Ngayon kung kinaya mo na lahat ng pinagkakitahan mo, yun ang kadalasan nangyayari. Kaya makikita mo, balik abroad ulit. Di ba? Ang masakit nga nun, kung halimbawa wala na, naubos na yung panahon sa pag-abroad, medyo mahina na katawan, paano na, di ba?